Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa amma ba'd. Insyaallah ta'ala, ipagpapatuloy natin ang ating klase, ikasampung klase sa syarh o ta'liq ala syarh qawaid al-arba' ni Sheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Ngayon na ika-19th ng Jumadul Akhirah, year 1446 Ba'da al-Hijrah, na naayon sa 21st ng December, year 2024 Christian calendar. At ang huling bagay na kinuha natin ay ang kasabihan ni Sheikh Hafizahullah Ta'ala, wa hadha amrun muhimun jiddan. At ito ay isang bagay na napakahalaga. And hopefully sa past 3 weeks, naka-revise kayo lahat sa mga vocabularies na nakuha natin for the last 9 lessons. So, sinabi ni Sheikh Saleh ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, wa huwa alzamu alayka min ma'rifati ahkami as-salati waz-zakati wal-ibadati wa sa'iril umuri ad-diniyya. Wa huwa alzamu alayka min ma'rifati ahkami as-salati waz-zakati wal-ibadati wa sa'iril umuri ad-diniyya. Before natin ito i-translate, alhamdulillah, ang mga libro na na-order ninyo dumating na sa Cotabato. So hopefully lahat na nag-order makuha ninyo by this week. And sa mga wala sa Cotabato, sa labas ng Cotabato, inshallah, hopefully ipapadala ng isa sa mga ikhwa ang mga orders ninyo para makasabay kayo sa libro mismo. So, wahuwa, nakuha na natin ang wahuwa. Ang alzamu, ibig sabihin ng alzamu ay mas kinakailangan. Mas kinakailangan or mas obligado. Mas kinakailangan or mas obligado, or sa English, more necessary or more obligatory or more needed. Ang next na word na hindi pa natin nakuha ay ahkam. Ahkam. At ang ibig sabihin ng ahkamun ay mga batas. Ang ibig sabihin ng ahkamun ay mga batas. Or sa English, rules or rulings. Or pwede rin judgments. At ang word na ahkamun ay jam'un, plural ng word na hukmun. Ahkam ay plural ng word na hukmun. Ang next na word ay as-sala. As-sala. At ang ibig sabihin ng as-sala sa translation nito sa Tagalog ay ang pagdarasal. Ang pagdarasal. Or sa English, the prayer. At since ang as-sala ay isang uri ng ibada na ginagawa natin sa al-Islam, kukunin natin ang definition nito. So sinabi ni Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah sa kanyang aklat, Al-Sharh al-Mumti' ala Zad al-Mustaqni'. Sinabi ni Sheikh ibn Uthaymin rahimahullah sa kanyang aklat, Al-Sharh al-Mumti' ala Zad al-Mustaqni'. Sinabi niya ang as-sala at-ta'abbudu lillahi ta'ala at-ta'abbudu lillahi ta'ala biaqwalin wa af'alin ma'lumatin. At-ta'abbudu lillahi ta'ala biaqwalin wa af'alin ma'lumatin. Muftatahatin bit-takbir, mukhtatamatin bit-taslim. Muftatahatin bit-takbir, mukhtatamatin bit-taslim. At ang translation nito ay ang definition ng as-sala istilahan, kasi kapag sasabihin natin definition, kadalasan may dalawang uring definition. Ang first na uri ng definition ay lugatan, linguistically,
Saan ito ginagamit sa language ng Arabic? At ang second ay istilahan o syara'an o ano ang ginagamit sa halimbawa sa Islam. Kapag sabi natin syara'an, kapag sabi natin istilahan, ano ang definition nito ayon sa specific na science, for example. So ala kulin, ang as-sala syar'an ay at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi aqwalin wa af'alin ma'lumatin muftatahatin bit-takbiri mukhtatamatin bit-taslim. Ang as-sala ay ang pagsamba sa Allah. Ito ay ang pagsamba sa Allahu Ta'ala sa pamamagitan ng mga kilalang salita at gawain na nagsisimula sa takbir at nagtatapos sa taslim. Ang as-sala, ito ay pagsamba sa Allahu Ta'ala sa pamamagitan ng mga kilalang salita o particular na mga salita at gawain na nagsisimula sa takbir, ibig sabihin takbiratul ihram, kapag magsabi tayo Allahu Akbar sa simula ng sala, at nagtatapos sa taslim. At nagtatapos sa taslim. At ang taslim, ito ay sa kahulian ng sala, kapag sasabihin natin Assalamu alaikum wa rahmatullah. So ito ang definition ng as-sala na binanggit ni Sheikh Muhammad ibn Saleh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala sa kanyang aklat na الشرح الممتع على زاد المستقنع. At the next na word ay az-zaka. Az-zaka. At ang az-zaka, ito ay sa translation sa English, pwede natin sabihin the obligatory charity o ang obligadong sadaka, halimbawa. So para mas maintindihan natin anong ibig sabihin ng zaka, kukunin natin ang definition nito. So sinabi ni Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala sa kanyang aklat na Kitabu Fiqhil Ibadat, Kitabu Fiqhil Ibadat. At kapag sabi natin ng Fiqhul Ibadat, dito papasok ang as-sala. Siyempre before as-sala ay at-tahara, wudu. Pagkatapos ang as-sala, pagkatapos ang as-sawm, az-zaka, al-hajj. Umrah at lahat na yun papasok dito sa fiqhul ibadat at hindi papasok dito ang mga fiqhul muamalat tulad ng business transactions, tulad ng mga kasal, mga fiqh ng mga kasal at iba pa. So sinabi ni Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, ang ibig sabihin ng az-zaka at-ta'abbudu lillahi ta'ala, at-ta'abbudu lillahi ta'ala بإخراج قدر واجب شرعا في أموال. التعبد لله تعالى بإخراج قدر واجب شرعا في أموال مخصومة لطائفة أو جهة مخصوصة. التعبد لله تعالى بإخراج قدر واجب شرعا في أموال مخصومة لطائفة أو جهة مخصوصة. So sinabi ni Sheikh Ibn Uthaymin, ang ibig sabihin ng az-zaka ay ito ay ang pagsamba sa Allahu Ta'ala sa pamamagitan ng paglabas ng itinakdang bahagi o particular na bahagi ng kayamanan na ipinag-utos ng Sharia para sa particular na grupo. Ang az-zaka, ito ay ang pagsamba sa Allah Ta'ala sa pamamagitan ng paglabas ng itinakdang bahagi ng kayamanan na ipinag-utos ng Sharia para sa particular na grupo. At dito, papasok dito ang
nukud, halimbawa pera, kapag aabot ang pera natin sa particular na amount na hindi natin nagamit sa isang taon at wala tayong utang, is may kailangan tayong ilabas na zaka galing dito. Kasama na rin dito ang mga hayop. Halimbawa, meron tayong mga kambing. So kapag aabot ang kambing ng particular na number, so galing doon ilan ang zaka ang kukunin at iba pang mga ahkam. Pwede ninyo hanapin ang mga klase sa as-sala, ahkamus sala at ahkamus zaka at mapag-aralan ninyo ang mga ito doon bidnillah ta'ala. Ang next na word ay wal ibadat. Wal ibadat. At ang mga pagsamba. At ang mga pagsamba. Or sa English, an acts of worship. At ang word na ibadat ay plural, pangmaramihan ng kalima ng salita na ibadatun. Ibadatun or ibada. At sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala tungkol sa definition ng al-ibada, al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu ta'ala wa yardahu min al-aqwali wal a'mali al-batinati wal zahirati. Sinabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullah, ang ibada, ang pagsamba, ito ay ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah ta'ala wa yardahu min al-aqwali wal a'mali al-batinati wal zahirati. So ang ibada, ito ay ang pagsamba, ito ay isang comprehensive noun o pangkalahatang pangalan o pangkalahatang na termino ng terminology para sa lahat ng minamahal ng Allahu Ta'ala at kanyang kinalulugdan mula sa mga salita at gawaing panloob at panlabas. Ang ibada, ito ay isang pangkalahatang termino para sa lahat ng minamahal ng Allahu Ta'ala at kanyang kinalulugdan mula sa mga salita at gawain na panloob at panlabas. So ito ang definition na binanggit ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Ang next na word ay wasairu. Wasairu. At ang ibig sabihin ng sairu, kasamang waw, wasairu at lahat. And all. Wasairu at lahat. Sa English, and all. Al-umur, ang word na al-umur, ibig sabihin ng mga bagay. Ng mga bagay o ang mga bagay. Or sa English, the matters. Or the issues. At ang word na ito, al-umur, ito ay jam'un, pangmaramihan ng kalima ng word na amrun. Al-umur, ito ay pangmaramihan ng kalima na amrun, which is nakuha natin previously. At ang next na word ay ad-diniyatu. Ad-diniyatu. At ang ibig sabihin ng ad-diniyatu ay ng relihiyon. Ng relihiyon. Or sa English, of religion. Or the religious. The religious. Kung i-translate natin the word by itself, ibig sabihin the religious. Or the religion. Or ang relihiyon. So sinabi ni Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala sa buo, wa huwa alzamu alayka min ma'rifati ahkami salati waz zakati wal ibadati wa sairil umuri diniyati. At ito
Ibig sabihin, ang tauhid, ang kaalaman tungkol sa tauhid, ang kaalaman tungkol sa shirk, at ito ay mas kinakailangan para sa iyo kaysa sa kaalaman ng mga batas ng as-sala, az-zaka, ang mga pagsamba, at lahat ng mga bagay ng relihiyon. At ito, ang kaalaman tungkol sa tauhid at shirk, ay mas kinakailangan para sa iyo, mas obligado para sa iyo kaysa sa kaalaman ng mga batas ng sala, ng zaka, ng mga uri ng pagsamba, at lahat ng mga bagay ng relihiyon. Ang next na phrase ay, lianna hadha huwal amrul awwaliyo wal asas. Lianna hadha huwal amrul awwaliyo wal asaso. At ang ibig sabihin ng al-awwaliyo ay pangunahin. Al-awwaliyo, ibig sabihin ang pangunahin or sa English, primary. At dito rin galing ang kalima na al-awwal. Awwal, ibig sabihin first, ang una. Al-awwaliyo, pangunahin or primary. At ang next na word ay al-asaso. Al-asaso. At ang ibig sabihin ng al-asaso ay ang pundasyon. Ito ay halos katulad ng al-qaida o al-qawaid. Al-asaso at ang wal-asaso at ang pundasyon or sa English and the foundation. At ang translation nito, lianna hadha huwal amrul awwaliyo wal asaso. Dahil ito ang pangunahing bagay at ang pundasyon. Dahil ito ang primary, ang pangunahing bagay at ang pundasyon. Ibig sabihin, ang kaalaman tungkol sa tauhid at kaalaman tungkol sa ashirk. Ang next na phrase ay, lianna salata والزكاة والحج وغيرها من العبادات لا تصح إذا لم تبنى على أصل العقيدة الصحيحة لأن الصلاة والزكاة والحج وغيرها من العبادات لا تصح إذا لم تبنى على أصل العقيدة الصحيحة. At kinuha na natin ang word na lianna, ang as-sala was zaka nakuha natin kanina. Ang next na word ay al-hajj. Al-hajj. Sa English, ang translation nito sa English ay the pilgrimage. So, sinabi ni Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, ang definition ng al-hajj sa kanyang aklat na Majmu' Fatawa wa Rasail, Majmu' Fatawa wa Rasail ni Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, sinabi niya, huwa qasdu al-masyairil muqaddasati, huwa qasdu al-masyairil muqaddasati liada'il manasiki fi makanin wa waqtin makhsusin ta'abbudan lillahi azza wa jal. Huwa qasdul masyairil muqaddasati liada'il manasiki fi makanin wa waqtin makhsusin ta'abbudan lillahi azza wa jal. Ang hajj, ito ay ang layuning puntahan ang mga banal na lugar upang gampanan or upang maisagawa ang mga ritual sa isang particular na lugar at panahon bilang pagsamba sa Allah ang makapangyarihan. Ang Hajj, ito ay ang layuning puntahan ang mga banal na lugar upang gampanan ang mga ritual sa isang particular na lugar, which is sa Makkah, at particular na panahon, which is sa Dhul Hijjah, bilang pagsamba sa Allah ang makapangyarihan. Ang next na word ay wa ghayriha.
wa ghayraha. Dito sa phrase na ito, wa ghayraha. Pero ang aslan niya, wa ghayruha. Ang ibig sabihin ng wa ghayruha ay at ang iba. At ang iba. Or sa English, and others. And others. Ang next na word ay al-ibadat. Al-ibadat, kinuha na natin ito kanina. Ibig sabihin, mga pagsamba. Ang next na word ay la tasihhu. La tasihhu. Ibig sabihin ng la tasihhu ay hindi wasto. Hindi wasto o hindi tama. Hindi wasto o hindi tama. O pwede natin sabihin mali. Sa English, not valid or invalid. Ang next na word ay tubna. Tubna. At ang ibig sabihin ng tubna ay itinatag. Itinatag. At ang ibig sabihin ng tubna sa English ay founded or built. Founded or built. Ang next na word ay al-aqidatu. Al-aqidatu, ibig sabihin ang pananampalataya o ang paniniwala. Al-aqida, ang pananampalataya o ang paniniwala. Or sa English, belief or faith or creed. Belief, faith, creed. Ang next na word ay as-sahihatu. As-sahihatu. Ibig sabihin, tama. As-sahihatu, ibig sabihin, tama. Or sa English, correct. So, ang translation ng phrase na لأن الصلاة والزكاة والحج وغيرها من العبادات لا تصح إذا لم تبنى على أصل العقيدة الصحيحة. Ang translation nito ay dahil ang sala at ang hajj, ang sala at ang zaka at ang hajj at iba pang mga pagsamba ay hindi wasto o hindi tama kung hindi ito itinatag sa pundasyon ng tamang pananampalataya. Dahil ang sala at ang zaka at ang hajj at iba pang mga pagsamba ay hindi wasto o hindi tama, hindi magiging tama kung hindi ito itinatag sa pundasyon ng tamang pananampalataya. At ang last na phrase para sa araw na ito ay وهي التوحيد الخالص لله عز وجل. وهي التوحيد الخالص لله عز وجل. At nakuha na natin ang word na wahiya at ang word na at-tawhid. Ang al-khalis, ibig sabihin ang dalisay. Ang dalisay or pure. Pure. At isa sa mga benefit na nakuha namin sa isa sa mga muhadara ni Sheikh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari hafizahullah ta'ala, ang word na ikhlas galing sa word na al-khalis or halos magkaparehas ang root word nila. Dahil kapag sabi natin ikhlas, dapat ang intention mo ay dalisay, dapat ito ay pure para sa Allah subhanahu wa ta'ala. So al-khalis, ibig sabihin ang dalisay or pure. Ang word na lillahi, ang first na letra dito, lam, li, ibig sabihin para sa. Para sa. So ang lillahi, para sa Allah. Or sa English, for Allah. At i-take note ninyo ang word na li sa beginning ng mga words para hindi natin ulit-ulitin ang translation ng word na li. So, ang last na word ay Azza wa Jalla. Azza wa Jalla. Ibig sabihin, ang makapangyarihan at ang dakila. At ang makapangyarihan at ang dakila. Or sa English, the Almighty and the Glorious.
the Almighty and the Glorious. So ang translation nito, wahiya tawhidul khalisu lillahi azza wa jal, at ito ay ang dalisay na tawhid para kay Allah, ang makapangyarihan at ang dakila. At ito ay ang dalisay na tawhid para kay Allah, ang makapangyarihan at ang dakila. So, kunin natin ang translation ng lahat ng phrase na kuha natin sa araw na ito. Sinabi ni Sheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, وَهُوَ أَلْزَمُ عَلَيْكَ مِنْ مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْعِبَادَاتِ وَسَائِرِ الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ. At ito ay mas kinakailangan para sa iyo kaysa sa kaalaman ng mga batas ng sala, ng zaka, at ang mga uri ng pagsamba at lahat ng mga bagay ng relihiyon. Lianna hadha huwa al-amru al-awwali wal asaso. Dahil ito ang pangunahing bagay at ang pundasyon. Lianna salata wal zakata wal hajja wa ghayraha min al-ibadati la tasihhu idha lam tubna ala asli al-aqidati sahihati. Dahil ang sala at ang zaka at ang hajj at iba pang mga pagsamba ay hindi maging wasto, hindi maging tama, kung hindi itinatag sa pundasyon ng tamang pananampalataya. Wahiya tawhidul khalisu lillahi azza wa jal. At ito ay ang dalisay na tawhid para kay Allahu azza wa jal, ang makapangyarihan at ang dakila. So, dito tayo maghihinto para sa araw na ito. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.